Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So, nandito na naman tayo para sa panibagong video. Ayun guys, update ko lang kayo dito sa ating character na Swift Wizard, no? Marami kasi nagre-request sa mga kasama natin sa MU Monarch tulad nila. Yan, sila Paps. Medyo hindi ko kasi mabasa dahil maliit sa screen ko. Nasa cellphone kasi tayo nag-upload. So, maraming salamat sa pag-encourage sa pag-upload ng mga video dahil minsan tinatamad tayo. At malapit na pala tayo mag 1,000 subscriber guys. Paki-like and subscribe na rin para sa mga bagong players natin dyan or bagong watcher natin dyan dito sa MU Monarch. So, itong video natin ay guide lang, no? Pwede nyo maging basis or pwede nyo rin naman gayahin or pwede naman hindi din itong build natin sa ating character na Swift Wizard. Dati pala tayo ay Energy Wizard. So ngayon nagpalit tayo ng Swift Wizard kasi medyo tinamad na tayo sa Energy Wizard So ito, ano ba ang Swift Wizard, no? At yung difference ng Swift Wizard dito sa Energy Wizard. So dati tayo Energy Wizard, nagpalit tayo ng Swift Wizard. At bakit kaya tayo nagpalit? At feeling ko, mariretain tayo dito sa Swift Wizard, no? May sariling buhay kasi itong cellphone ko kaya patele-tele itong character ko. Orasan nyo na lang guys yung RB dito. Pero kung nanonood kayo dati sa ating video nung 550 tayo ng Energy Wizard, ang red boss doon, kaya nating tangkihin kahit na 550 map, bago tayo sa mapa noon. Kaka-level pa lang natin. Kaya na nating tangkihin yung boss dito, kaya na rin natin patayin na hindi tayo gumagamit ng death shield. So, ibig sabihin na mas mabilis natin mapatay yung red boss. Kasi nung dati, nung medyo bago-bago lang ako sa wizard nun, kahit may buff ako, naka-death shield ako dito, parang umaabot ng sa energy wizard ito, umaabot ng 5 minutes to 6 minutes bago ko mapatay yung red boss. Kasi mabagal silang umatake. So yun ang kinagandahan ng merong energy ay ng attack na death shield, no? Attack shield. So same lang sila halos, guys. Yung energy wizard at saka yung Swift Wizard pagdating sa red boss, same nilang kayang tangkihin yung mga red boss. Tapos same sila halos din ng oras. Oo, tunay nga na mas mababa yung damage ng energy ng Swift Wizard. But then, binabawi naman ng Swift Wizard na mababa yung damage doon sa attack speed. Dahil nga, the more na mas mabilis yung attack speed natin, even though na medyo mahina yung damage natin, mas marami naman yung na-inflict natin damage dito sa ating Swift Wizard compare sa Energy Wizard. Tapos, kinagandahan din nito, level 7 kasi natin yung ating Thunder Lightning, meaning to say mas malakas yung damage dahil nga at saka yung knockback kaysa sa dati natin sa Energy Wizard. Pero malakas din yung Pyroblast. Okay, wag baka ma-misinterpret nyo na mas malakas yung Pyroblast kahit level 7 tong Thunder na ito. Ang kinagandahan kasi, bumabawas din dito yung poison. Dalawa ang poison nito guys. Yung una yung poison natin na skill, yan. Tapos yung isa yung poison na Vermulent ata ang tawag doon. Vermulent skill na nakukuha natin kapag na-ups natin yung ating master talent. Yung skill na yon may damage yun per second. Then, yan o, Vermulent skill. Benevolent skill ata yan. Hindi ko mabasa Tapos, may less damage or less defense yung mga players dito at the same time yung mga red boss. Kapag tinamaan sila itong Vermulent skill na ito. So, dahil dyan, mabilis natin napapatay yung mga red boss. Dyan bumabawi yung ating mga Swift Wizard. Okay, ibig sabihin, they are the same. Yung Energy and Swift Wizard in terms of red boss. Okay, same sila halos. Tapos, ang kinagandahan kasi dito sa ating Swift Wizard dahil nga nag-focus tayo dito sa ating skills, no? Parang konti lang skills na pinalevel up natin dito. At tinanggal natin yung Pyroblast dahil medyo mahirap siyang i-level up. Level 5 lang ata yung ating Pyroblast dati. Tapos sa atin ngayon sa Swiftness ay level 7 siya. So dahil doon tinaasan natin yung ating
yung Thunder skill natin na option doon sa Master Talent. So the more na mas mataas yung level, no, syempre the more na mas malakas ang damage. Dito naman, subukan naman natin sa leveling. Kung sa akin lang guys, no, na-observe ko while playing this Swiftness Wizard, doon sa ating Energy Wizard dati, mas mabilis ako nakapagpa-level dito sa Swift Wizard. Kasi 200 plus, ganyan yan. Minsan nag-ano pa yan, nagti 300 plus yan. Wala akong buff. Yung character ko habang nag-AFK, okay lang, mataas pa rin yung aking experience. Dati kasi parang 2 to 3 days tayong nagpapa-level, bago tayo lumevel up. Parang 2 to 3 days, le-level up ka. Pero ngayon, automatic 2 days. Or mag 2 days makakapagpa-level ka na dito sa ating Swift Wizard. Oo, parang mas mababa yung damage niya dito sa character natin sa Swift Wizard, pero ang bilis ng kanyang attack speed. Tapos minsan kasi kapag tayo ay nung Energy Wizard tayo, may times kasi hindi naman palagi, may times na kapag iniwan natin yung character natin AFK, offline ka talaga sa madaling salita sa minion, pagkagising natin, nakikita natin siya sa Laurentia or kaya sa Noria. No, ibig sabihin namatay siya. Dito, hindi ko pa siya na-experience so far na in-AFK natin siya. Tapos, matagal tayong hindi nakapag-online. Siguro mga 3 oras, 4 na oras. Hindi ko siya nakikita sa Laurentia. Ibig sabihin, hindi siya namatay. Tapos, mataas pa yung defense niya. Para sa akin, guys, para sa akin lang, mas gusto ko tong wizard na Swift pagdating sa pa-level up. Okay, medyo magulo kasi yung map ko dito ay yung aking cellphone. Sabi ko kasi hindi pa ako nakabili no ng aking cellphone. Anyway guys, comment below kayo dyan guys kung kayo ay sa tingin nyo, ano ba mas maganda sa pa-level up, yung wizard na Swift or yung energy na Swift? Energy na wizard. So ito guys, ang kinagandahan pa sa akin, kinagandahan dito sa ating Swift Wizard, marami kang i-upgrade. Sa Energy Wizard kasi yung Pyroblast, parang hindi ko na nakikita na maganda yung iba niyang mga skills kaya 'di ba napansin nyo, yung Meteorite na ang ating pinapa-level up. Dito ang daming niyang kailangan ipa-level up, so kailangan ko tong palebelin ng palebelin kasi ang gaganda ng mga bigay, may mga blind, so ibig sabihin magmi-miss sa'yo yung mga kalaban mo. Syempre PVP ito, maganda lalo ito, parang lalambot yung itong mga DK, no, yung mga BK dito kasi may sa skills dito dun sa pangatlong skill ng or pangalawang skill ng Vernolent, merong less defense, parang 10% defense less ang mapupunta, ang mababawas sa mga kalaban natin, o lalo na kapag sila ay wizard din na energy. Sa Energy Wizard, nahihirapan talaga ako may pag-PVP, promise. Medyo hirap ako, PVP 1v1 ha. Pero pag maramihan, napakalakas nun. Ito naman ang problema sa Wizard guys. Medyo hirap ako sa maramihan na laban. Sa 3v3, hirap na hirap ako. Sakto lang naman, pero mas nag-enjoy ako sa Energy Wizard pagdating sa 3v3 at saka sa maramihan. Kasi may mga tumatangke tapos ang lakas ng damage natin doon. At the same time, ang daming tinatamaan. Dito sa Swift Wizard kasi, yung Thunder natin, bukod sa medyo mahina ang damage ng konti, may knockback lang. Isa lang ang target niya, hindi siya nakaka-target ng marami. So, kung points ang basihan, ay mas okay ang Energy Wizard. Sa Sage Warrior yun guys hindi naman ako particular doon, nagsawa na ako at hindi naman ako nangunguna doon. Lagi lang tayong pangalawa, lagi lang tayong pangatlo sa Sage War dahil may mas malakas sa atin yung number 1 dito. So, in conclusion guys, para sa akin, mas okay ako sa Swift Wizard dahil mas maganda ito sa PvP. 1v1 1v1 ang tinutukoy natin dito kasi madaling manakbak yung mga kalaban. Tapos maganda ang Swift Wizard para sa akin dahil marami akong kailangang i-upgrade pagdating sa skills niya sa Master Talent. At the same time, doon sa skills niya, hindi ganon kamahal sa skill shards.
sa mga skills na ginagamit niya. Makapapa-level mo siya, makapag-focus ka doon sa mas importante, tulad ng Thunder natin, di ba level 7 na siya. Tapos, ile-level 7 din natin yung shield, mana shield natin o yung Guardian Soul natin dahil importante yun. So, makapag-ipon tayo. Unlike nung Energy Wizard tayo, level 5 lang yung Pyroblast natin. Tapos, level 6 din naman na yung ating Guardian Soul. Yun nga lang, syempre, hindi pa natin mapa-level 6 yung ating Pyroblast dahil napakamahal, napakagastos. So, ibig sabihin na mas malaki yung chance na ma-level 7 natin yung Guardian Soul sa Swift Wizard. In terms naman sa pa-level, mas okay sa akin ang Swift Wizard dahil mas mabilis ako nakapagpa-level dito. Mas mabilis yung experience ko compared doon sa Energy Wizard natin. In terms naman sa Red Boss, they are the same, guys. Parehas lang sila ng halos oras, minuto sa pagpatay ng Red Boss. Sa 1v1 naman, mas okay sa akin ang Swift Wizard compare sa Energy Wizard. Pero kung gusto niya sa Sage War, sabi ko nga kanina, mas okay ang Energy Wizard kasi mas marami silang tinatamaan. So, pero para sa akin, mas okay sa akin ang 1v1 kasi mas feeling ko mas nasusukat doon yung lakas ng character mo. No? Pagka kasi Sage War, medyo parang hindi naman nila masyadong kinukonsider yun na malakas ka Mas malakas ka pa rin kapag kaya mo sila one-on-one. Kayo ba guys, even though na napanood ko tong video na ito, mas okay pa rin ba sa inyo ang Energy Wizard? Or gusto nyo magpalit ng Swift Wizard? Comment down below guys kung ano ang trip nyo sa buhay. Ngayon, sa pala ito, ay habol ko lang, yung Swift Wizard guys, marami kang i-upgrade na skills dahil importante siya. Sa Master Talent na tinutukoy dito So, medyo magastos. Yun, kung Energy Wizard, medyo unti lang i-upgrade natin. So, yun lang siguro. Please subscribe naman sa ating channel. Mag-1,000 na tayo. Malapit na, konti na lang. And thank you for watching. Have a good day. Bye-bye.